everyone, and welcome back to another episode of The Coffee Couple. We are in Prague and kagagaling lang namin sa Charles Bridge and hinahanap namin ngayon kung saan ang daan papuntang Prague Castle. Yan siguro makikita yan. Finally, after a long time ng mga pasikot-sikot, paikot-ikot, di namin mag-gets ang Google Map namin. Nakita namin itong hagdanan na to at napansin namin maraming tao ang pumupunta dito. Kaya sumabay kami, hoping this will lead us to Prague Castle. Grabe, di kami prepared kung gaano nakakapagod tong daan na to. Ang haba niya sobra guys at ang tagal-tagal ng lakaran, and by the time that we arrived at the top, hingal na kami. But I swear, it was all worth it. So finally, ito na po yung tuktok ng staircase na yon, and you get an overlooking view of the city itself from the top. Mas maganda pa lalo because it is night, gabi siya, and you get to see the city lights ng Prague. And guys, before I forget to tell you, eto na po pala yung Prague Castle, like legit. And yan nakikita nyo parang nagpipikabo na parang cathedral structure, that is the famous St. Vitus Cathedral dito sa Prague. Pwede ba pumasok ka doon? Ang ganda pala rito. So sa part na to, we are actually contemplating if pwede pa ba kami pumasok at maglibot-libot sa Prague Castle kasi medyo madilim na kasi, and may mga armed personnel around the castle. Yeah, this is the castle. But luckily, the castle is still open, guys. Museum. Exit only na yun. Masaya ang Thank you, ga. Ayun, ga. Ganda, ga. Sa sobrang pagkamangha namin, pagkapasok dito guys, hindi na kami nakapag-video. But eto yung bubungad sa inyo. This is one side of the St. Vitus Cathedral. Ang ganda niya sobra. Kulay itim siya pero nagmumukha siyang yellow kasi yung pampailo na parang ginagamit na pang spotlight sa kanya is color yellow. Ang laki at ang taas ng structure sobra, at dahil nga gabi, pahirapan talaga yung paghahanap ng perfect photo para dito guys. But these photos did not do any justice sa kung gaano talaga kaganda ang lugar na to, lalong-lalo na tong St. Vitus Cathedral. And this is another spot kung saan makikita niyo ang iba pang mga parte ng Prague Castle and another side of the St. Vitus Cathedral. Doon na ba exit ba? Oo. Wow. Sila pala yung nag-i-spotlight dyan. Nang? Yan, yung mga ilaw na yan. Yung sabi mo dilaw. Sila nag-i-spotlight sa kanya. Ganda. Yeah. Shh. Aura. Yay! Lalamig na kami. Hi, Habi. Nagsososyal ulit kami. Nasa Starbucks. And after namin makapaglibot sa Prague Castle, nadatnan namin itong Starbucks. So may Starbucks po pala dito sa Prague Castle. And since medyo nilalamig na po kami, we decided to stop by and have some hot drinks before kami umuwi. Kakain pa tayo. Dito na tayo kakain? Kakain na. Doon? Ay, sa labas. Kape lang. Here at Starbucks, Prague. Kulang pa ata yung nilagay mo para sa... First coffee date namin sa Prague. Sa Starbucks. Starbucks pa. 10 minutes lang kami pwede dito. Higupin mo ng higupin para mawala yung lamig. At mamaya, babakbak na naman ang lakad. Mabait. Doon na nga tayo sa taas. Nahiya ka na kuya. Nahiya din si kuya sa akin. Sarap ka? Mainit? Mainit. Matamis din sa'yo. Hindi naman sobrang tamis na tamis. Ano lang. Sakto lang. Sakto.
Yung cellphone ko. Ito yung mga parya sa akin. Sira ko. Ito kasi pinapaano ko ito. Sabi ko kumuha ka ng cake. Kaya ayaw mo naman. Ako gusto na ako. Pinakakain ko na yan. Kumain ulit pagka gano'n. Pagkatapos namin sa Starbucks ay bumaba na kami at nag-CR kami saglit dito. Nakakatuwa lang tinan kasi pati mga garbage trucks nila meron ding mga Christmas lights at decorations. Pagkatapos niyan, we are back on the road. So, hinahanap po namin ngayon kung anong tram ang sasakyan namin para makabalik kami sa accommodation namin. May restaurant kasi doon na nalalakad lang galing sa accommodation namin. Yun sana yung gusto naming kainan kahapon but closed siya. So, try natin ngayon if pwede kami makakain ng dinner namin doon. Malapit lang tayo. Oo, malos trans ka na to eh. Ano, pwede naman tayo sumakay dyan sa 20. Malos trans ka, papunta kami. Tadi, babalik tayo. Tapos doon tayo sa Coronova. Coronova? Tara. Ay, bibili pa pala tayong ticket, no? Yes. Ano ba bibili natin yung 24 hours na? Dito na po sana kami sasakay dito sa tram na may number 20. Kaso nung papalapit na kami ay bigla naman siyang lumarga. Buti na lang ay may dumating kaagad na isa pang tram na pwedeng dumaan doon sa may accommodation namin. Pwede naman dito. May bilihan sa loob. Napaka-convenient po ng transportation dito sa Prague kasi pwede ka nang bumili ng tickets dito sa mga in-install nila ng mga machines inside mismo ng sasakyan mo. And they also have another option which is online. Meron silang mobile app kung saan pwede kang bumili din ng tickets. So far sa mga araw na nandito kami sa Praha, wala namang naging problema or gulo at tahimik naman yung pagstay namin dito. And ang nakaganda pa dito mismo sa Praha is nalalakad lang mismo yung mga tourist destinations at mga spots dito. Like magkakalapit lang or kung hindi magkakalapit is scary siyang lakarin. Ano gusto mo ha? Malalaki yung maliliit. Pagkababa namin sa bus, nakita namin itong parang grocery or food store. And pagkapasok namin, ayun nakita namin itong mga strawberries. Very special po yung strawberries para sa amin. At minsan lang po kami makakabili niyan. Kaya super thankful kami na may nakita kaming strawberries dito. Ano pa? Thank you. Tcharam! Ang laki. Thank you, Happy. Welcome. Pagkatapos ay pumasok ulit kami sa ibang store at bumili kami ng mga makakain namin for breakfast and for the journey tomorrow. Kasi maaga ulit kaming check out and mahaba-haba yung biyahe namin because we are going to go to Poland from Prague via Flixbus. And after that, papunta na po kami sa restaurant para kumain ng dinner. Etong restaurant na pupuntahan namin ngayon is napakalapit lang po talaga sa pinagsistayhan namin dito sa Prague. Kaso yun nga, nung pagkarating namin dito is sarado siya. Pero nakakatakam talaga yung mga posters at mga pictures na nakikita namin sa labas ng restaurant. Medyo gabi na, so we are hoping na sana bukas siya ngayon. But if not, kailangan pa namin maghanap ng kung saan pa kami kakain. Yun lang talaga kasi yung restaurant na malapit sa accommodation namin. So far ha. Open pa kaya yan ka? Ha? Open pa kaya yan? Open pa yan. Hanggang alas 10 yan eh. Ay hanggang alas 9 eh. And yes, bukas siya. So sa gutom namin sa paglalakad at paglilibot, we are finally going to eat our dinner. So we are currently dining here at Bon. This is a Japanese restaurant at sa menu, binoboast nila yung parang homemade Japanese na ramen noodle. Nung pagkapasok namin, ang ganda talaga ng mga paintings, yung parang mural ng walls niya outside, which already gives off the hint that this is a Japanese restaurant. And yung mga paintings and posters inside plus yung lighting pa na may pagkadim, it gives off a really cozy and warm vibe. Plus, sakto lang yung temperatura niya sa loob, which is very perfect para sa malamig na panahon ngayon. Dumating na appetizers namin.
Ngayon lang din ako makakatikim ulit ng takoyaki. With my langga. Pati na lang, millionaire langga ako talaga. Ang dami ko nakakain dito. Hindi na itlog. Hindi pa niya ako pinapakain ng itlog talaga dito. Ang galing. Diba? Itlog dito, binapatulang. So, this is a closer look of our appetizers. We have the takoyaki and gyoza. So, mga paborito namin kainin ito noon pa. Appetizer. Sarap, di ba? Tama, masarap na. Yung mga daon-daon. Sarap din takoyaki na. Masarap pa naman sa iyo. Takoyaki na sarap din. Kasi yung papas na maliit. Ayos lang yan, hindi naman sobrang lasa ng mayonnaise. Masarap sana. May Wow! Harap. Ano masasabi mo? Worth it ba? Sarap. Tapos lalagyan mo ng sili. Sarap. Talaga. Men. Snake. finish na kami kumain. Happy house dinner. Sarap. Sarap. Pero masarap. Masarap kasi mahal eh. Basta mahal, masarap din. Ay, hindi ka nakikita. Nag-auto-focus ka. Galing ng hobby. Tapos na lahat. Sana all. We are going home na. Back to the hotel. Sana tuyo na yung lahat. Kung hindi tuyo, bala na sila. Okay na? Wala na? Cellphone. Here. Thank you. And ha? Sol. Sol. And eto na po yung block kung saan yung accommodation namin. At nadatnan namin ito mga makukulit na mga asa na to. Super kulit nila at ang cute sobra. Sa kulit nila, kinarga na lang talaga ng amo yung isa. Ito yung hostel namin. Hostel Nicholas. Medyo natagalan kami nga dito sa labas ng hostel kasi ayaw pang magpakita ng susi namin. Ang tagal na niyang kinakalkal yung bag niya pero ayaw talaga magpahuli ng susi. Ito po. Ano na yun? Kung nawala ka na eh. Bayad kami. Wala naman tayo. I-shoot mo, i-shoot mo, sa taas ataga. At sa wakas, we are inside the hostel. Actually, para din siyang school dormitory. So, nakalagay sa labas na parang sulat. Parang school dormitory din itong pinagsistayhan namin. Madami pang ginagawa dito. So, maliit lang siya. And it's really a budget hotel. And it has this nice little Christmas tree dito sa labas ng may elevator niya.
And here we are finally in our room. So tutupiin lang namin yung mga nilabhan namin kanina. And magpapahinga na kami because maaga po ang travel namin papuntang Poland. Up next, join us as we travel via Flixbus to Krakow, Poland. Dito lang sa The Coffee Couple. Malungkot dahil yung kwento na switch na to talagang